Kaya Ayan. ito pinalabas si Napoles. Kasi nga, madadamay at binanggit niya na nga dito si Bangag Jr. Okay? It just so happened na nandaya si Bangag, na-elect si Bangag, nabudol tayo, kaya talagang palalayain niya ang si Napoles at ang ibang mga kasabwat para maklear siya. Nakalagay po dito sa affidavit ni Napoles at yung nanonood ngayon sa Sandigan Bayan, alam nyo na legit tong binabasa ko. Grabe naman ho yan. Ibang klase ho talaga itong mga koneksyon ni Binibining Maharlika. Affidavit nitong si Janet Lim Napoles, babasahin ho nitong si Binibining Maharlika at iisa-isahin ho niya yung mga politiko na nakaladkad dyan sa naturang affidavit na yan. Mamaya ho mga kababayan, bibitinin ko ho muna kayo. Pero kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Pero bago natin umpisahan yung pagbabasa na yan ni Binibining Maharlika, pasadahan ho muna natin ito, trending ho ngayon ito. Yan ang malupit. Palakpakan naman ho natin. Guinness World Record gives Ferdinand Marcos a title for the greatest robbery of the government. Palakpakan. Yan ba ang yan ba ang sinusubukang i-replicate netong si Marcos Jr.? Gusto ho ba niyang tumbasan o lampasan niya ang achievement na yan ng kanyang nasirang ama? Kasi base sa ating nakikita, nagbenta ng ginto, naglipat ng pondo, puro ayuda, walang 5,500 flood controls, walang tamang direksyon ang ating bansa. Sa tingin ho natin ang trajectory ho talaga ng administrasyon ni Bangag para lampasan itong napakatinding achievement na to nitong si Marcos Sr. The government of the Philippines announced on 23 April 1986 that it had succeeded in identifying $860.8 million, £569.5 million salted away by the former President Ferdinand Edrelin Marcos from 1917 to 1989. And his wife Imelda, Guinness World Record said in its website, palakpakan ho. Ano ba sinasabi natin? Ganyan ho kalupit yung mga Marcos na yan. Ngayon, yung pagkakahalal nitong si Bangag, wala. Yun ho talaga. Wala, nabudulo Aminado naman ho tayo, pero ngayon, sinusubukan ho natin itama yung ating pagkakamali noong 2022 national election. Ngayon, para doon sa mapahanggang sa ngayon, naniniwala dito sa administrasyon na to, maawa ho kayo sa mga sarili nyo. Maawa ho kayo sa mga anak nyo, kamag-anak nyo, apo nyo, pamangkin nyo. Dahil itong administrasyon na to, hindi naman ho para sa sambayan ng Pilipino. Ang administrasyon na to, para matumbasan, malampasan, mahigitan ang accomplishment o itong record na to ng kanyang ama na si Marcos Sr. Dito sa bahagi ng video natin na to mga kababayan, mag-react ho tayo dito sa video na to ni Sir Banat Bay, no? Natawa lang ho tayo sa kung paano tanggapin ng mga taga Caloocan itong si Antonio Trillanes. Grabe, kahit mapa nasyonal, mapa-lokal, ito hong si Antonio Trillanes, talagang sinusuka ho siya ng sambayan ng Pilipino. Pakinggan niyo ho 'to mga kababayan. Baka sabihin niyo ako lang ang nagsasalita niyan. Baka sabihin niyo, bias ka lang kasi galit ka kay Tirila. Hindi ako. Eto, tanungin natin mismo yung mga taga Caloocan. Tingnan ninyo kung paano pinagtawanan si Trillanes ng mga taga Caloocan. Pakingge. Sino po yung gusto nyong maging mayor para dito sa Caloocan? Para sa 2025? Malapitan. Tinanong, sinong gusto ninyong maging mayor? Di ba? Si Trillanes at saka si Malapitan. Sunod. Sino po yung gusto nyong maging mayor para dito sa Caloocan? Para sa 2025? Malapitan. Para sa 2025? Sino ba tatakbo ng mayor? Trillanes at Malapitan. Trillanes? Opo. Hindi naman taga rito yun Pero tatakbo po siya dito. Tatakbo dito? Trillanes? Bobo ba yun? Hindi ho yung mga kababayan ho natin,
kahit ano pang gawin ni Trillanes, nakita ho nila yung mga kabalbalan na pinaggagawa niya noong senador siya. At yung mga ginawa ho niyang pahiring-hiring diyan, yung paninira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakatatak ho sa utak ng sambayan ng Pilipino yun. Sagot ho nitong mama, opo ba siya? Lagot ka, sir. Hanapin ka ni Trililing yan. Kakasuhan ka na. Mahilig pa naman mang kaso yun. Grabe naman to si Sir. Baka mamaya hanapin ka niyan dyan. Yan. Alam mo naman yun. Pikon talo yung ano. Asartalo ho yun, no? Ano yan ano niya, sinubukan ho niya yan nitong si Trililing na sumubok pa ng isang beses na magnasyonal. Kaso hindi na lang ho talaga kaya. Sa totoo lang sa tingin ho natin, kung papipiliin ba naman yan, ang mama ba naman na yan? Senador o maging mayor, hindi lang ho talaga kaya. Malamang nagpa-survey na yan. Nagpa-survey na siya kung tatakbo siya ng senador, kakagatin pa siya o susuportahan pa siya ng ating mga kababayan. Malamang sa malamang, negatibo ang dating nung ano sa kanya, yung sinagawang survey niya. Kasi tinitingnan ho muna kasi, hindi naman kasi bira lang ng bira yan ika nga. No? Tsaka ano na ho yan, kumbaga veterano na yang si Trillanes. Alam niya kung matatalo siya, alam niya kung may laban siya. Nakita niya ho yung kung paano tanggapin ng mga nakakarinig ng mga kababayan natin yung mga sinasabi niya. At siguro doon sa mga ano niya na yun, nakikita niya kung paano tanggapin sa social media yung mga pinagsasabi niya, napagdesisyonan niya na diyan na lang siya sa Caloocan maghahasik ng lagi. Kawawa naman tong si Trillanes. Minsan naawa tayo pero buti nga sa kanya. Bakit mo naman nasabing bobo ba yun? Grabe to si Sir, oh. Pero sino naman po yung sa inyo? Malapitan, syempre. Yun na po. Kabobo naman ng Trillanes, hindi naman taga rito yun eh. Oh, kita mo na. Mga taga-Caloocan yan nagsasalita na yan, ha? Mga taga-Caloocan yan, ha? Tinanong kung Correct, sino correct. iboboto, Trillanes ba o Malapitan? Ano sagot? Bobo ba yun? Bobo ba yun? Bakit? Di naman taga dito yun eh. Gago! Grabe naman si Manong. Ulitin natin ha. Grabe yung sagot nito ni Manong. Medyo kakaiba ka rin, Sir, ha? Oh. Sino ba tatakbo ng mayor? Trillanes at Malapitan. Trillanes? Opo. Hindi naman taga rito yun Hindi, ganyan ho talaga sa lokal. No, kilala ho nila yung mga kababayan nila. Kaya pag kami dumating, merong biglang pumustura. 2 years before, namili ng lupa, namili ng bahay. Alam ho ng mga taga roon, doon sa lugar na yon, kung yung tatakbo na yon, lumaki nga ba doon sa bayan na yon. Kaya itong si Trillanes, di ho talaga mananalo dyan sa Caloocan. Di ho natin malaman. Sa bagay, di naman siya gumagasta eh. No? Ano lang ho siya, pakamay-kamay lang siya sa daan eh. Kaso wala naman nung gusto makipagkamay sa kanya. Nakikita pa lang siya, nagtatago na yung mga tao eh. Alam mo, sa mga kakilala kong taga-Caloocan, Ako kahit di ako tatakbo ng Caloocan iboboto ko si Malupiton. Yun ang iboboto ko. Hindi ko iboboto si Trillanes. At ipangangampanya ko pa si Malupiton. Di ba? wala. Shoutout kay Diego Latigo. Ang dami nagtatanong nga eh. Taga ano ba yan? Taga Caloocan ba yan si Trillanes? Ewan ko. Ang huling pagkalang ko, taga Ayungin Sul yan. Hindi ko alam mo talaga saan yan eh. Totoo. Yan ang tanong mga taga Caloocan. Bakit kanyo? Ang tanong, bakit kanyo ganyan ang tanong ng mga taga Caloocan? Alam niyo kung bakit? Hindi ho kasi siya naramdaman nung siya po ay senador. Kasi dapat maramdaman ka eh, di ba? Kasi alam mo naman tayo, regional tayo eh. Ano Ang problema, wala kasing ginawa yang si Trillanes. Binakbakan niya lang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng 6 na taon. Kaya walang nakita yung mga
nagtataka pa si Sir, taga Caloocan ba si Trililing? Ay na nga mga kababayan, natuwa lang ho tayo nung nakita natin kanina to. Ibig sabihin, yung pagtakbo nitong si Trillanes ay isang malaking joke dyan sa mga tao sa Caloocan. Ito mga kababayan, ito, pakinggan naman ho natin itong si Binibining Maharlika. Na kung saan Yung, absuelto ang mga plunderer mm, o ang mga naku, kawatan sa Kaban ng naku, Bayan. So ngayon ay tuwang-tuwa siyempre ang pinakamatandang kawatan sa Kaban ng Bayan. Andyan si tingnan. Enrile, ang kanyang chief of staff, na si Gigi Reyes, at si Napoles na kung saan ay ginamit ng mga politiko para makinabang dyan sa PDAF na yan. At ngayon parang walang nangyari after isang dekada or 10 years since 2014 na finailan sila o nadiskubre yan na sila ay nagnakaw sa pera ng bayan o nag-embezzle, nag-necknock, at ngayon ay absuelto sila. I will let you know about it kasi na meron ako information nung August pa actually. May Mm. nag-message sa akin. Pero ngayon, walang pagdidiin sa mga mainstream media na yung walang pag-aaklas. Katulad na lamang ng Rappler, ng ABS-CBN. Pero ibinalita nila syempre. Ngayon, tinignan natin yung nakaraang mga news. Okay? Kasi si Marcos Jr., ang presidente niyo, yung bangag, at si Lisa Tanas ay nakinabang kay Janet Napoles ayon sa aking source. Alright? Naku, Ayon sa aking source, nung senador pa lang si Bangag, ay talagang si Lisa Tanas ang kumakamal ng pera from Janet Napoles according to my source. Kung titignan ninyo ang mga balita noong 2016, temo ang headline ng Inquirer.net, Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel. Kasabwat talaga siya. Pero malaman natin kung sino ang nagpigil na wag siyang isama. Mamaya ikukunik natin ito sa pulburon. Alright? naku, Then yun na nga ba. Rappler, January 24, pork barrel ghost hunts candidate Marcos. Teka lang. 2014, COA tells Bongbong Teka lang. Marcos return 10 million. Teka lang, meron lang breaking. Ayan ho ang breaking news ngayon, no? Itong si Attorney Jimmy Bondoc, tatakbo sa ilalim ng PDP laban. Susuportahan ho natin yan. Isa ho sa mga susuportahan nating senatorial candidate yang si Attorney Jimmy Bondoc. Kung paanong pagsuporta ang ibibigay natin kay Kong Dante, Attorney Vic, Senator Bato, Senator Christopher Bongo, ganyan din ang papakita nating suporta dito kay Attorney Jimmy Bondoc. Saludo, napakahusay ho yan. Sigurado yung mama na yan, may prinsipyo yan. Kasi pagka yung mga siguro ngayon si Tatay Digong talagang niya na yan, nasala niya na ng maigi. Wala nang yan, Tolentino. Hirap, no? Hirap nung kay Tolentino, bigla nung tayo nagulat dun eh. Di ba? Talagang iginapang ni Tatay Digong yung kandidatura ng mama. Tapos, nung naupo na, napalitan administrasyon, bilang lipat bakod tong si Tolentino. Pero sa tingin natin sa mga senador ngayon, wala nang kakulay nitong si Tolentino sa mga kamay na itataas nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tuloyin mo natin yung kay Maharlika. Nag-embezzle, nag-necknock, Yung, at ngayon ay absuelto sila. I will let you know about it kasi na meron ako information nung August pa actually. May nag-message sa akin. Pero ngayon, walang pagdidiin sa mga mainstream media na yung walang pag-aaklas. Katulad na lamang ng Rappler, ng ABS-CBN. Pero ibinalita nila syempre. Ngayon, tinignan natin yung nakaraang mga news. Okay? Kasi si Marcos Jr., ang presidente niyo, yung bangag, at si Lisa Tanas ay nakinabang kay Janet Napoles ayon sa aking source. Alright? Ayon sa aking source, nung senador pa lang si Bangag, ay talagang si Lisa Tanas ang kumakamal ng pera from Janet Napoles according to my source. Kung titignan ninyo ang mga balita noong 2016, temo ang headline ng Inquirer.net, Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel. Kasabwat talaga siya. Pero malaman natin kung sino ang nagpigil na wag siyang isama. Mamaya ikukunik natin ito sa pulburon. Alright?
Then Rappler, January 24, pork barrel ghost hunts candidate Marcos. 2014, COA tells Bongbong Marcos return 10 million pork barrel. Ayon sa GMA Network, plunder raps filed versus Marcos 2016 over 205 million pork barrel scam. Ang daming article, okay? A Rappler, okay, April 6, 2016, group as ombudsman to probe Bongbong Marcos in PDAP scam. So lahat dito, nung mga panahon na yon na hindi pa bangag ang gobyerno, yung mga mainstream media, umaayon na si Bangag Jr. ay kasabwat dito sa PDAF o yung pork barrel o yung tinatawag na ayan, ang tinatawag na pagkamkam nila sa kaban ng bayan. Pork barrel, pangangamkam, ayan, sa ating Priority Development Assistance Fund supposedly para sa inyo. Babasahin ko lang yung nag-message sa akin noong, okay, tingnan natin baka nakikita, okay? Noong August 8, okay? Noong August 8, may isang random personality, random ordinary citizen nakakilala kay Bangag. Okay? So ngayon, ang sabi niya kasi dito sa akin, na meron siyang naibibigay na information. Okay? Patungkol sa PDAP scam, yung kay Napoles. Sabi niya, please, sabi niya, confidential lang po muna ito, ma'am. Grabe po na kasi talaga ang Bangag na presidente. Sangkot po si Bangag Marcos sa scam. Alam niyo naman yan, nakikita yan sa mga articles. Alright? Okay? So actually sinendan niya ako ng mga ng mga list. Hindi ko alam kung saan ganito sa I think this is coming from dun sa testimonya o sa affidavit ni Janet Lim Napoles. Kaya talagang expected nilang palalayain si Janet Lim Napoles, si Enrile Papa Absuelto at si Gigi Reyes. Ang sabi niya dito sa akin, okay, Miss Marlica, kaya pala hindi isinama ni Pinoy si BBM, okay? Hindi isinama doon sa pork barrel dahil panahon ni Noynoy yun, di ba? Dahil kasama sa law office ni Liza at Ochoa yung ES ni Pinoy dati. Alright? So, di ba, Kino, sabi niya, kay nakulong, di ba, sabi niya, kung matatanda si Enrile, si Revilla, at si Estrada. Kinasuhan yung 14 na senador at 198 na kongresista. Imagine nyo, this was panahon ni Noynoy. Mga senador, magnanakaw. 198 na kongresista, sangkot. Dapat makuha natin yung mga pangalan nito para hindi nyo iboto sa mga susunod na lang kasi mga putang na nandyan pa rin. Ayan. Tapos sabi niya, ang sabi ko nga dito sa kanya, Miss Maharlika, ayon kay Napoles, nag-advance ng 10 million si Lisa ang tumanggap. Ayon kay Janet Napoles, ito'y bago sila maabsuelto. Kaya po nung nag-surrender, si Napoles ay sinamahan pa ni Mar Rojas. Okay? Kaya po nung nag-surrender, si Napoles noon ay sinamahan pa ni Mar Rojas sa Camp Crame kasi utos po yun ng gobyerno ni Pinoy. Okay? Dahil nga talagang malalim na talaga ang ugat ni Ochoa based dito sa information na nakuha natin at kay Lisa Tanas dahil magkasama nga sila sa kanilang law firm, talagang ganyan ang kanila, sanggang dikit sila. Kaya hanggang ngayon nandyan si Ochoa na nag-assistant o sidekick ni Lisa Tanas. Kaya nga 'di ba? Nagtataka kayo kung nagtataka si J.M. Morales nung 2012 nung panahon na 'yon. Okay? Ni Noynoy ay hindi pinasalma, hindi itinuloy yung pag-raid doon sa kondo ni Maricel Soriano na kung saan nagbabangag sumisinghot si Marcos Jr. kasi nga ayon kay J.M. Morales, agent ng bayan, yun ay utos ni Ochoa.
Kaya naman Mm. ngayon, si Ochoa, kahit siya ay appointee ni Noynoy, behind the scene, niloloko kayo mga dilawan na akala ninyo anti-Marcos o ayaw ng panahon ni Noynoy, yung kanyang executive secretary, na ayaw sa mga Marcos na kawatan. Pero ang totoo, magkakasabwat sila. So ngayon dito sa ano na to, sa message na ito nung August na sinend sa akin, na si Lisa Tanas ay tumanggap ng 10 million nung panahong yaon mula kay Janet Napoles. Alright? Sabi niya, mamaya babasahin ko yung mga listahan na isinulat niya. I think kasama ito sa affidavit ni Janet Napoles. Okay. Miss Maharlika, sabi niya dito, okay, nung time ni Pinoy, okay, tumawag po si Pinoy kay De Lima na i-stop ang investigation ng PDAC. Okay? Okay. Ang sabi pa, meron pa nga pong handwritten na computation si BBM sa sharing niya sa PDAC. Okay? Okay. Kaya po si De Lima, okay? Si De Lima ay nakalaya dahil, ayan, sabi ito, dahil si De Lima, ito. Okay. Ano sabi niya Grabe dito? ho, di ba? Okay. Malalim ho, Kaya malalim. inutusan po ni Executive Secretary Ochoa noon si De Lima na wag isama si BBM na kakasuhan dito sa PDAF na ito. Imagine niyo, kayo mga Dilawan supporter, akala niyo si De Lima, kunyari, ayaw sa mga Marcos, diktador, pero tignan mo, yung pala, lingid sa kalaman ninyo, ay magkakasabwat sila. Imagine mo si De Lima, biglang sinabi, nung pinakawalan siya, naabswelto siya sa kanyang mga kasong naharap na blessing daw. Si Marcos bangag sa tambayanan. After 30-something years na nagdadakdak si De Lima, kayong mga supporter niya, mga dilawan, na ang Marcos ay magnanakaw, kawatan, demonyo, manggugurgor lahat, biglang twist. Okay? Ang sinabi niya ay blessing si bangag Blessing. sa taong bayan. Kasi lingid sa inyong kaalaman, ayon sa ating source, in instruction At anticipated na rin ho nila yon. Malamang sa malamang yung ginagawa nilang pagkontra sa mga Marcos nung panahon ng kampanya, kasama ho sa script nila. Kunyari, meron pang tatakbong Tinklawan at mga dilawan. Kunyari, talagang kinakalaban nila tong si Marcos. Ngayon pala, gusto rin ho nilang manalo dahil yun din ho magiging suma. Makakalabas si Dilima, papapapasukin ICC, babanatan mga Duterte, bibigyan ng sandamukal na problema itong si VP Sara. Grabe, di ba? Habang nangyayari ang lahat ng 'yon, ang inaakala ng sambayan ng Pilipino, pagkaluklok nitong si Marcos, magdedire-diretso yung mga naumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa likod ng kaisipan na 'tong mga nitong mga bangag na 'to, ang plano ho pala nila, ire-restart nila yung mga kabalbalan nitong mga dilawan na 'to. Yun nga ho nangyari. Walang continuity na nangyari. Ang nangyari ho, ayun, nakalaya si Dilima, nakapasok ICC. Sandamukal na problema para sa mga Duterte at walang konkretong direksyon ng ating pamahalaan. Kalungkot. ni Executive Secretary Ochoa at itong si itong panahon ni Pinoy na to, na wag isama si bangag sa kaso. Dahil nga magkasama si Ochoa at si Lisa Tanas sa kanilang law firm. Hindi natin alam, baka yung nakukuha ni Lisa during that time sa PIDA from Janet Napoles ay binabahagian si Ochoa. Okay? Yan natin to. Alright. Sabi niya dito, ito. May binigay actually na pork barrel board exam passers. So dito, ito, sabi niya, ito Miss Marlica ang mga listahan. Kumbaga, coming from, Inquirer. Actually from lawmakers and their pork exposure to Napoles scam 2006-2011. Ayan yung mga senador kasama si Ramon Revilla, 1 billion, okay? Juan Ponce Enrile, 641.65 million. Ito yung listahan na binigay niya sa akin. Ito yung binabasa ko palangga. Ayan Ayan. Ayan yung mga Para binabasa makita ko. nyo. Okay, so nakasulat dito ang mga pangalan.
Jinggoy Estrada, Nako. 585 million. Ang list na sinulat niya, pork barrel board exam passers. Clip from the Philippine Daily Inquirer. Okay, from August 30, 2013. Ayan, I believe kasama to sa kanilang exhibit sa kanilang sa korte. Ang sabi dito, ito yung mga top notchers. 5 top notchers. Si Revilla, 1 billion. Enrile, 641 million. Estrada, 585 million. Jinggoy Estrada. Ferdinand Marcos, 100 million. Gregorio Onasan, 15 million. Sila yung mga 5 top notchers. So ito po sinend sa atin ng random personality na may kinalaman dito. I believe kakilala niya si Napoles. Okay? Kasi nakakuha siya ng affidavit ni Napoles. Mamaya basahin natin. Ito yung mga pangalan actually, sino to mga to? Like Rizalina, Lanete, Masbate, hindi ko kilala to mga taong to. Maybe they're like what? Okay, they are kongresistas. Conrado Estrella, Edgar Valdez, ang dami, wag na natin basahin isa-isa. Pero ito yung kanyang testimonya. I think, papakita ko to. I think, ito ay kanyang affidavit. Sabi ni Janet Napoles, number 15, sa abot ng aking naalala, sa kasalukuyan kong kalagayan dito sa ospital ng Makati, ang mga sumusunod na mga senador, kongresista, at kanilang mga agents, at ang mga opisyalis o kawani ng implementing agencies ng pamahalaan na nagkaroon ng kaugnayan sa akin at tumanggap ng bahagi ng mga pork barrel. Kaya Ayan. ito pinalabas si Napoles kasi nga madadamay at binanggit niya na nga dito si Bangag Jr. Okay? It just so happened na nandaya si Bangag na-elect, si Bangag nabudol tayo, kaya talagang palalayain niya ang si Napoles at ang ibang mga kasabwat para maklear siya. Nakalagay po dito sa affidavit ni Napoles at yung nanonood ngayon sa Sandigan Bayan, alam nyo na legit tong binabasa ko. Grabe ho, ibang klase, no? Kasama pala sa mga pangalan na nakaladkad nitong si Napoles, base dito sa binabasa nitong si Binibining Maharlika, di umano pati itong si Marcos Jr. Kasama ho. Kaya yung pagkaka-absuelto nitong si Enrile, lahat ng kinaladkad niya dyan, madami, absuelto na rin ho ba? Alamin ho natin. Okay? Na testimonya. Okay? Ito yan mga palangga. Ayan yan. Mga palangginging. May nag-send. Ayan. Ayan yung testimonya niya sa taas. Kita niyo yan? Ayan. So anyway, sabi niya dito, okay, sino to? Ayan. Grabe, oh. Kaya wala na talagang Grabe. matino talaga palangga, oh. Wala na ho, Biazon, wala na. Rodolfo, ayan. Biazon. Robert Barbers, yan si Barbers Naku, na pati nasa Juan yan na nga ba sinasabi natin? Pati huyang si Barbers kasama. Nagtoko. Committee na akala mo nagdunong-dunugan at akala mo walang ninakaw sa bayan. Kasama po siya sa testimonya ni Janet Napoles. Ito actually may initial itong papel na hawak ko. Alright? Number 3, si Enrile. Okay? 1 point si Enrile. Estrada Jinggoy, Estrada Loy, Grengo Onasan, Robert Jaworski, Lito Lapid, Loren Legarda, Ramon Magsaysay, okay, Ferdinand Marcos Jr., Tessie Aquino Ureta, Aquilino Pimentel, Coco Pimentel, Revilla Ramon Jr., Vicente Soto, Villar Cynthia, Villar Manny, kasama pa nga dito ng panana yun eh. Ito sabi niya to, campaign funds only. Villar Manny, Cayetano, Alan Peter. Okay, Escudero Cheese. Ito po ay nasa testimonya ni Janet Napoles na binabasa ko sa inyo. Alright? Ayan. Mga palangginging. Ito yung mga pangalan. Ulitin ko, sabi niya sa kanyang affidavit, sa abot ng aking naalala sa kasalukuyan kong kalagayan, dito sa ospital ng Makati, ang mga sumusunod na mga senador, kongresista at kanilang mga agents at ang mga opisyalis o kawani ng implementing agencies ng pamahalaan na nagkaroon ng ugnayan sa akin at tumanggap ng bahagi ng pork barrel. Ano yung sistema nila, di ba? Ano ba yung scheme nila? Magpupondo, kunyari, sa mga proyekto. Yung katulad na ginagawa nila, magpupondo yan sa mga ano na yan, proyekto nila, mga bogus, non-government bogus project. Kunyari ito, 100 million sa ganitong project.
clean and green, kunyari, 100 million. Bogus, wala. There's no such thing. So, kung magkano ang usapan nila with senators and congressmen, Janet Napoles, dahil, bigyan na lang kita ng 10 million, ibigay mo sa akin yung 90 million. Kaya ganito po ang nangyari sa ating bayan. Okay? Ngayon lang kasi August lang to nakarating sa akin. Ito yung mga pangalan. Bernard, ano to? Henry, ito, mga pangalan, tingnan natin. Bernard Rose Palacio, Ruby Chantuazon, Doña Señora Ruby Rantuazon, ayan, Lucila Gigi Reyes, yan yung naabsuelto ngayon ng Sagdiang Bayan. Ito si Freddy Villamor, ito yata yung nag-lawyer dun sa babaeng nawala ng mga, naiwan kunyari yung maleta dun kay Rafi Tulfo po, yung drama-drama, ito yon. Ayan, Butch Tuazon, ang dami sino to mga to? Mga kakilala natin, tingnan nga natin. Dudot Jaworski, Tet de Hoya, Dukot, Canlas, Villacorta Agana. Oh my God. So ito yung nakalagay po sa affidavit niya. Jewel Pimentel, Mon Arsinas, Cruz, Richard Camby, Jennifer Corpus, Arman Padilla. I don't know kung kilala nyo, minority black daw ito nung time na yon. That was 2014. From 2010, I think, 2010 to 20, nung panahon ni Nonoy. John Adriano, da. So anyway, imagine nyo yung mga tumatakbo ngayon. Lahat, ayon sa affidavit ni Janet Napoles na hawak ko na naabsuelto ngayon, dahil for sure, talagang absuelto ni Bangag yan para hindi siya madamay. Dahil kung hindi niya absuelto yan, hindi ko lang sure, I hope makausap ko yung nagbigay sa atin ng information na ito, kung nadukot itong papel na ito. Kasi nakalagay ito sa exhibit niya Sinabi niya dito yung mga pangalan ng mga politiko na nagkaroon ng ugnayan. Apidapit ho yan ni Janet Lim Napoles. Kung kung yung binabasa niya na yan, talagang nadawit dyan, itong si Marcos Jr., ganun ho talaga mga kababayan. Absuelto ho. Anong gagawin natin? Pati itong si Enrile, absuelto din ho. No? Napakatagal na ho ng ng issue na yan, no? Napakatagal na hong kinahaharap ng matandang Enrile yung problema na yan. Ngayon lang hong panahon ni Marcos umayos dahil nga naman mismong presidente natin nakaladkad dyan sa affidavit na yan. Sinumpa ang salaysay nitong si Janet Lim Napoles. So always, nakakalungkot ho. Ganun ho talaga. Malaya na naman ho ang mga magnanakaw ika. Mag-ingat po kayo lahat. Kung di nyo pa napanood, sorry. Kung di nyo pa napanood itong video na to, click nyo lang. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas.